Alam mo, mainit lang ulo ng dalawa, okay? It's hard to be far away from each other. I don't think you both meant what you said. Mahirap na yung sitwasyon, pinabibigat niya pa eh. Pag pinalagpas ko itong maliit na ginawa niya, ano na lang. Ang hirap kasi sa kanya eh. Hindi niya na-appreciate yung mga ginagawa ko. Hindi na mahal ko si Betsy eh. Pero minsan selfish talaga siya. Okay. Ano ba simula nakarating ako dito? Wala siya ibang tinanong sa akin kundi green card, pera, trabaho niya. Hindi niya man lang ako kinakamusta kung kaya ko pa ba? Masaya pa ba ako? Kasalanan ko rin eh. Kasi minsan, inaaya ko na lang siya na ganun. Pero alam mo, Gina, kung di ka siguro nag-migrate dito sa Amerika, tinuloy niyo na lang yung friendship niyo. Siguro okay si Betsy ngayon. What do you mean? Lagi kasi na-impluwensya mo sa kanya eh. Gina, ibang-iba ka. Sana nga, katulad mo na lang siya. Alam mo, Gerald, minahal mo si Betsy for so many wonderful reasons. Mahirap lang talaga ang long-distance relationship. So kung ako sa'yo, magpapahinga muna ako. Magpapalamig ng ulo. And then tomorrow, pag okay ka na, tawagan mo siya. Gina, pagod na ako. Ako na lang lagi nanunuyo sa kanya kahit nakasalanan niya. Ayoko na. It's okay. Oh my God. May lagnat ka na naman. Wait lang. I'll get your meds, okay? Here. Here. Wait. Let me get you water. Hindi ko nawawala yung lagnat mo. Dadalhin na kita sa ospital. Ano yan? Lagnat ka na dahil sa sakit. Alam mo, Gina, siguro miserable na buhay na ex mo eh. Bakit naman nabanggit yung ex ko? Nagsisisi na yun ngayon. Kasi sino mag-aalaga sa kanya pag may sakit siya? Nakatulad mo. Actually, nakita ko yung ex ko kanina. He was proposing to his girlfriend. And he was so happy. Ang dali niya mag-move on. We were together for 5 years. Kumpara dun sa girlfriend niya ngayon, na months pa lang niya nakikilala. And he chose to propose to her? Gina, nalabak ba siya?